These may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, nandito naman po tayo sa ating balitang halian. Magandang umaga, hapon, tanghali sa ating lahat. Balitang halian na naman po dito sa ating kakampi online. Sa ulo ng ating mga balita. Dalawang notorious na tulak tiklop sa 4.9 million shabu. Pagkamatay ng grade 5 student, walang koneksyon sa pananampal ng guro. Bawal pa ring manampal. 7 pulis Cavite sinibak sa serbisyo. 5 miyembro ng pamilya pinatay sa kasinunog. Loan subsidy para sa mga modernong PUB unit dinadagdagan pa. 4 naman na baget ng hold up ng lola sa Nabotas. Timbog. Loko kayo. Okay, Manila North-South Cemetery inihanda na sa Undas. Ina naman ng beauty queen huli sa karnaping. Sa kabuuan ng ating mga balita, kulungan ng binagsakan ng 2 drug pusher na magkahiwalay na by bus operation sa Lucena City, Quezon at Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nitong nakaraan. Sa Lucena City, kinilala ang naarestong suspect na si Frederick Apuya alias Eric, may asawa, driver at residente ng barangay Ilayang Iyam. Samantalang isinagawa ang by-bus operation sa Purok Maulawin, Barangay Isabang sa lungsod na ito kamakaluwa ng alas 9:20 o 9:20 ng gabi at nasamsam ang nasa 1.5 milyong pesos na halaga ng pinaghihinala ang shabu. Sa bayan naman ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, naaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng PIDEA o ng Philippine National Police, PNP, ang abot sa 3.4 milyong peso na halaga ng shabu sa isang 16 years old na binatilyo na suspect. Ito'y kamakalawa lamang ng hapon sa barangay Ungap, Sultan Kudarat, 16 years old. Samantala sa ilang ulat pa natin, hindi na umano sasampa ng Antipolo City Police ng kasong homicide ang isang guro na nanampal sa kanyang estudyante na kalaunan ay binawian ng buhay. Ito'y matapos na lumitaw sa isinagawang pagsusuri ng mga forensic expert na walang kinalaman sa pagkamatay ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib, 14 years old, sa ginawang pananampal ng kanyang guro sa loob ng kanilang silid-aralan nitong nakaraang September 20, that's my birthday. Matapos lamang nitong isumbong ang pag-iingay ng kanyang mga kaklase. Anang pulisya ipiniliwanag na rin ng mga experts sa kapamilya ni Gumikib ang resulta ng ginawa nilang pagsusuri sa labi ng naturang binatilyo. Nilinaw naman ng mga pulis na bagamat hindi nakakasuhan ng homicide, kinukonsidera pa rin nila na ang nilang sampahan ng guro ng kasong child abuse dahil sa umunoy ginawang pananakit sa estudyante. Una nang sinabi ng PNP Forensic Group na isang rare condition ang dahilan kaya nagdugo ang utak ng binatilyo na dahil sa kanyang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Puntahan natin ang Cavite. Tingnan nga natin ano bang nangyari dyan.
Tuluyan ng pinasibak sa serbisyo ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. Ang pitong pulis na pumasok at nagransak sa bahay ng isang retiradong babaeng guro noong Agosto 7, taong kasalukuyan sa Imus City, Cavite. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo, pirmado na ni Acorda ng desisyon ng pagsibak kay Sergeant Jesus Alday, Superintendent Sergeant Julius Barbon at Sergeant Emil Bunao, Corporal. At si Corporal General Kadiang, Corporal Leo Amando Antonio, Patrolman Raymel Cesar Reyes at Patrolman Rene Mendoza. Sila ay napatunayang guilty sa 6 na counts o 6 counts grave miscount, 2 count less grave misconduct, 1 count grave irregularity in the performance of duty, grave dishonesty at conduct unbecoming of a police officer. Bibigyan naman sila ng 10 araw na ang 7 pulis upang umapelya ng kanilang desisyon. Bagamat absuelto, sasailalim pa rin sa pre-charge investigation sa kasong neglect of duty sa ilalim ng command responsibility ang Chief of Police at Deputy Chief of Police ng Imus Police. Matatandaan kasing pinasok ng mga pulis ang bahay ng retired teacher na si Rebecca Coawili, 67 years old, sa Barangay Alapan 1A at nakuhanan ng CCTV footage ang pagtangay ng mga pulis ng ilang gamit ng biktima. Kabilang ang mga gulong at rim ng motorsiklo, laptop, gayon din ang cash na 80,000. Wala ring search warrant o arrest warrant ang mga pulis nang isagawa ang drug operation, kasong robbery ang isinampa laban sa mga pulis. May ganun na, no? Samantala, 5 miyembro ng isang pamilya ang pinatay muna at pagkatapos sinunog ang kanilang bahay sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City nitong Martes ng gabi. Sa pahayag ng kahapon ng Cagayan de Oro City Police, kinilalang ang mga nasawi na sina Meljen Galpo, 31 years old, misis nitong si Manilin, 33 taon, anak nila si Jolem, grade 1, 4 years old, si Jolo at kaanak nila na si Margie Espanes, 25 years old. Ang hinala ng mga barangay opisyalis na pinatay muna ang mga biktima bago ito sinilaban ang kanilang bahay. Doon may nakakita na may mga lalaki nagtakbuhan palabas ng bahay ng mga naturang biktima upang habang nagsisimula na ang usok. Pero ayon naman sa mga pulis at BFP o yung mga bumbero, no, na magsasagawa sila ng masusing investigasyon kung may naganap na pagpatay sa mga biktima bago sinunog ang kanilang bahay. Sa ilang mga balita pa natin, magandang balita dahil dinagdagan pa ng Department of Transportation o DOTR ang ipinagkakaloob na loan subsidy ng pamahalaan para sa pagbili ng mga modernong public utility vehicle, unit ng Consolidated Operators sa ilalim ng PUB Modernization Program. Samantalang sa ilalim ng Department Order Number 2023-018 na nilagdaan naman ni DOTR Secretary Jaime Bautista nitong nakarang Agosto 31, taong kasalukuyan, dinagdagan pa ng pamahalaan ng subsidiyang ipagkakaloob sa mga at itaas ang 280 kada unit para sa PUB operators na bibili ng units na sa ilalim ng Class 2, 3, 4 classification. Swerte naman. Ito'y karagdagang 120,000 mula sa dating 160 lamang kada unit noon.
Samantala, ang bibili naman ng Class 1 PUB unit ay pagkakalooban ng 210,000 kada unit ng subsidiya. Ayon sa DOTR, layunin ng karagdagang equity subsidy na mabigyan ng bawat consolidated entity ng sapat na kapasidad upang makabili ng modernong PUB units habang ipinabababa ang halaga ng kanilang monthly amortization. Yun. Gayon din ay palalakasin ang financial viability ng programa para sa mga drivers at operators na nais maging bahagi ng PUBMP. Nabatid ng loan subsidy ay pagkakaloob ng pamahalaan sa ilalim ng Special Loan Facilities ng Program Assistance to support alternative driving approaches o yung tinatawag na PASADA ng Development Bank of the Philippines at Special Package for Environment-Friendly and Efficiently Driven Public Utility Vehicle. Ang galing ha, tingnan nyo, Speed PUB. Oh, yun. Ng Land Bank of the Philippines. Alam ba ninyo na anang DOTR, ang DO ay retroactive application. Kaya't maging ang mga kasalukuyang borrowers sa ilalim ng PASADA at Speed PUB, simula nung Hulyo 31, taong 2018 ay mabebenepisyuhan din. So mula pa nung 2018 hanggang sa ngayon, pwede kayo mabenepisyuhan. Ayan, di ba? Samantala, punta naman natin si Lola sa Navotas. Pinaigting pa ngayon ng Navotas City Police ang kanilang police visibility matapos ang insidenteng pang-hold up ng 4 na menor de edad sa isang lola nitong Martes ng madaling araw sa nabanggit na lungsod. Kasalukuyang nasa Navotas Bahay Pag-asa ang 4 na minor de edad habang inihanda ang dokumento para sa isasampang kaso. Ayon kay Navotas City Police Chief Police Colonel Mario Cortez, nakaalarma na maging ang mga menor de edad ay nasasangkot sa krimen. Kaya't naglabas ng kautusan ng kanyang mga tauhan, mahigpit na ipatupad ang 24/7 ang pagpapatrolya sa naturang lungsod. Batay naman sa investigasyon, ay nangyari ang insidente dakong ika-2 ng madaling araw sa Pamasawa Bridge, Barangay NDBS. Sakay ng e-bike si Lourdes Tuaso ng Dagatan, Barangay Longos, Malabon City, patungo sa Divisoria nang tutukan ng patalim ng 17 years old na isang ng suspect. 17 years old yung suspect po ha. Habang pinagkukuha naman ng 3 iba pa ang bag ng biktima na naglalaman ng pera, mga alas, cellular phone at iba pa. Nang natyempohan namang masaksihan ng nagpapatrolyang pulis. Ayan. Ang pangyayari na nagresulta sa pagkakadakip ng mga suspect kung saan nabawi ang mga ito gamit ng biktima at patalim. Sinabi ng sangkot din ang mga bagets sa seryang pag-hold up sa mga estudyante sa C3 Road at Pama-Sawata. Malapit na po ang undas. Maagang inihanda sa undas ng Manila North at South Cemetery na inumpisahan ng linisin ng pamahalaan lungsod ng Maynila. Kahapon, nag-ikot na ang clearing team ng City Engineering Office sa Manila North Cemetery at hinakot na ang mga nagtumbang puno sa loob ng sementeryo. Maaga namang naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan ng Maynila ukol sa mga aktibidad para sa undas. Sinabi ni Abante na papayagan ang paglilinis ng mga puntod hanggang ika-25 October 25 lamang habang sususpindihin ang paglilibang mula October 28 hanggang November 3. Papayagan lamang makapasok ang mga sasakyan sa North Cemetery hanggang October 25 at sa South Cemetery October 28 naman.
Sa October 30 hanggang November 2, bubuksan ang gate ng mga sementeryo mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 5 ng hapon lamang. 5 o'clock lamang po ng hapon ha. Beauty Queen! Inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police o PNP ang ina ng Beauty Queen na si Margie Wilson dahil sa kasong carnapping sa Taguig City kahapon. Sa impormasyon mula sa PNP Public Information Office, nadakip ang 64 years old na ina ni Wilson dakong alas 9:55 o 9:55 ng umaga sa may barangay Ususan ng naturang syudad. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jean Pajardo, inihain ng mga tauhan ng Taguig City Police ang warrant of arrest sa suspect dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o ang New Anti-Trafficking Act Carnapping o New Anti-Carnapping Act. Inilabas ang warrant ni Judge Antonio Olivete ng Taguig Regional Trial Court Branch 267. Ayon kay Wilson sa kanilang social media account, ang pag-aresto sa kanilang ina ay pinagtataka nila kung paano nadawit ang kanyang ina sa carnapping gayong hindi umano ito marunong magmaneho at walang driver's license. Nagtakda ang korte ng 300,000 halaga ng piyansa para sa pansamantalang paglaya ng naturang suspect. Yan ang kabuuan ng ating mga balita. Paalala muna tayo mula sa ating himpilan. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin.
Oh, di ba? Parehong-pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Ngayong araw ay opisyal na nagdeklara ang pag-asa ng pagtatapos ng Southwest Monsoon or Habagat Season. Ibig sabihin po nito ay tayo po ay nasa transition na into Northeast Monsoon or Amihan Season. Punta na tayo sa ating satellite imagery. Meron pa rin tayong shallow low pressure area na binabantayan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa laing 300 kilometers west ng Puerto Princesa City. Nananatili naman mababa ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at maaaring lumabas ng ating PAR within the next 24 to 48 hours. Meron din tayong bagyo dito sa labas ng ating PAR at ito'y may super typhoon category at may international name na Bolaben. May kita naman natin na ito'y palayo ng ating bansa at walang direktang epekto sa atin. Pero dahil dito sa trough na itong low pressure area, asahan natin dito sa Calabarzon, kabuuan ng Mindoro at northern portion ng Palawan na magiging maulap ang panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. May kita naman natin meron din mga kaulapan dito sa Northern Luzon, kaya asahan natin dito sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, makakaranas sila ng maulap na panahon na may mga mahihinang pag-ulan dulot naman ng northeasterly wind flow. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin ang maaliwalas na panahon pero hindi mawawala ang mga tsansa ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Dako tayo sa magiging panahon natin bukas dito sa Luzon. Dito sa Cagayan Valley, asahan pa rin natin na magiging maulap ang kanilang panahon na may mga mahihinang pag-ulan, dulot pa rin ang northeasterly wind flow. Dito naman dahil sa trough netong low pressure area, asahan natin dito sa Metro Manila, Calabarzon at northern portion ng Palawan na magiging maulap ang kanilang panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng ating Luzon, asahan natin ang maaliwalas na panahon pero hindi mawawala pa rin talaga ang mga tsansa ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Ang temperatura dito sa Metro Manila ay maglalaro between 24 to 30 degrees Celsius, Lawag 24 to 31, Tugigaraw 23 to 28, Baguio 16 to 24. Dito naman sa Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius, Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa Calayan Islands at Puerto Princesa, maglalaro ang temperatura between 24 to 32 degrees Celsius. Good news naman sa mga kababayan natin dito sa Visayas at Mindanao, asahan natin na makakaranas sila ng maaliwalas na panahon pero may mga tsansa pa rin ng localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Ang temperatura dito sa Iloilo ay maglalaro between 25 to 32 degrees Celsius, Cebu 25 to 32, Tacloban 25 to 32. Zamboanga 25 to 33, Cagayan de Oro 25 to 32 at Davao 25 to 33 degrees Celsius. Wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero dito sa Northern Luzon, asahan natin ang moderate to strong na kondisyon ng ating karagatan. Para naman dito sa nalalabing bahagi, asahan natin ang slight to moderate. Dito naman tayo sa ating weather outlook for the 3 days dito sa mga piling syudad sa ating bansa. Asahan natin na improving na ang ating weather at makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon pero may mga tsansa pa rin ng localized thunderstorm. Dito sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura between 24 to 32 degrees Celsius, Baguio 16 to 24, Legazpi 25 to 32, Metro Cebu 25 to 32, at Metro Davao 25 to 34 degrees Celsius.
Ang sunset mamaya ay 5:38 p.m. at ang sunrise bukas ay 5:47 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang hapon. Ayan. Sincerity, nagugutom ba kayo? Ayan, ang Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa 6 na branches dito sa Kamaynilaan, sa Binondo, Manila. Sa Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. Ground floor naman ng Lucky Chinatown Mall. At meron din sila sa Little Baguio, San Juan. Ganon din naman ang Robinsons Magnolia and SM Mega Mall. You can call your orders dito sa 8241-9990 and 8241-9972. Sincerity, napakasarap. Tingnan nyo. Diba? Ang Sincerity ay tinayo ng pamilya Uy since 1956. Sarap po. Yan, gusto ko yan, chicken. Ayun, 65 years na ang Sincerity. Okay, order ng tubig si Trevor. Ang Family Fact, ayan, ang absolute pure distilled drinking water. Pang-family na, pang-sports pa, at pang-personal. Ayan. I love this water. Thirst quenching. Yan. Absolute pure distilled drinking water. At para naman sa gusto nyong magpasyal-pasyal, nandito ang ating plug carrier ng bansang Pilipinas. Ang Philippine Airlines, paborito ng mga senior citizens sakyan, safe na ligtas ka pa. Okay, at ang ating high precision. Ayan, habang hinahanap ang kakampi online na kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. Precision Diagnostics is not just any lab. It is the diagnostic laboratory that is at par with international standards. There are over 20 branches and more than 1,000 medical professionals and staff. It is the biggest and the leading laboratory that elevates the standards of the industry, catering to 5 million tests per year. They value constant and continuous improvement in their systems and focus on the quality of their results. Because everybody deserves high-quality healthcare. Ayan. Ayan. At siyempre sa mga kaguluhang nangyari sa pagitan ng Israel at saka ng Palestine, ayan, you can call Tel Aviv, Philippine Embassy in Tel Aviv, number positive 972-544-661-188. Ayan. Okay. Sa ating trabaho patrol, ayan, naku, maliit. Pure Emerald Trading Establishment for Saudi Arabia. Kailangan nila ng 20 female store workers sa Saudi Arabia na may sweldong 1,900 SR or $500. Ayan. Kasama na dyan ang housing allowance, transportation, food allowance, ito'y pumapatak ng 3,000 Saudi Riyal. Candidate with previous experience in fashion, retail, and stockroom monitoring are prepared. Fresh experience are also encouraged to apply. Kailangan lang ninyo magpasa ng inyong updated CV to apply at e/recruitment.com.ph or arms.lbsrecruitment.com.ph. Ayan.
LBS Recruitment Solution Corporation ay matatagpuan sa bandang number 610 Gotchenko Building, TM Calao Street Corner, MY Orosa Street, Ermita, Manila. Next natin, ano ba mga trabaho? Ayan, si Renzol. Job opportunities in New Zealand. Franklin Smith is looking for 10 sprinkler fitters, 10 HVAC technician, 10 duct fitter, at 10 registered master electrician. Qualification, commercial construction experience is required for all trades. Minimum of 5 years of overseas experience. Excellent English communication skills. So apply now. Seiji at Rensol.com, Roby at Rensol.com, Patrick at Rensol.com. No salary deduction. No salary deduction, no processing fee, no placement fee. Ayan. So, pwede kayo mag-apply. Direkta, punta ka po 305 and 309, 3rd floor, Panorama Building, 825 EDSA, Barangay South Triangle, 1103, Quezon City, Philippines. Rensol again, Recruitment and Consulting Incorporated. Yan. Absolutely zero fees. Apply now. Sunod. Sa Hangar 901 Aircraft Maintenance GmbH. Composite Repair Technician. Cabin Mechanic. And mga sweldo po, lalaki. Euro po yan. Sheet Metal Mechanic. Aircraft Avionic Mechanic. Diba? Ayan. Aircraft Mechanic. Yan. Euro ang pera. Euro. Diba? Ang sweldo. Ayan. Ano mga kailangan dyan? Combining German quality and global spirit of Hangar 901. Every customer receive a personalized approach. Established in 2008. They were independent MRO, completing numerous maintenance events annually across 6 line stations for 70 customers. Our 400 professionals from 32 nations, speaking 22 languages, are greatest asset. Ako naman, ang hirap. Pero laki sweldo. Aircraft maintenance. LBS pa rin po. Ayan, apply kayo. Next natin, Delta Beer. Ito pala. Ang Rensol, nangangailangan din ng oil and gas refinery industry to ha. Sa Renaissance Heavy Industry is looking for 50 erectors, 10 fabrication foreman, 10 erection foreman, mga foreman to, 10 fabrication engineer at 10 erection engineer, 10 E&1 planning and reporting engineer. So qualification, must have at least 5 years experience in oil and gas refinery industry. Engineering graduate for those engineering position and with vocational course for those skilled position. Must have steel structure and technical office discipline. Apply now at Trina at Rensol.com. Absolutely no placement fee, no processing fee, no salary. Manpower pooling po ang lahat ng mga binabanggit natin dito. Ha? Sa Russia ba to? Sige nga, asan? Ayan, ang salary daw, yan. Hindi, ano din, kahit ano. Salary, skilled salary start to $700 US dollar. Engineering salary is $2,250 US dollars. Dollars yan. Okay. Next natin, ang iQuest. Nangangailangan silang 10 bagging machine operator. Ayan. Pwede kayo mag-apply. Ayan, tinataas mo yan. Apply now. Scan QR code. Yan, iQuest branch. Ayan po. Yan. Apply po kayo dyan. Ayan, open po nyo yan. Scan QR code and then nasa loob po, pwede kayo mag-apply. Next.
And September Star, that's my birthday. Urgent din ito. Kailangan nila ng chef, male, bound for St. Kitts and Nevis. 35 years old and above with more than 7 years working experience in kitchen management. Preferably with experience in French and Asian cuisine. You can apply ssi.recruitment@yahoo.com. Ito naman, bound for Saudi Arabia. Urgent hiring, baggage representative, turnaround coordinator. Wow, may turnaround pa pala, ano. Yan, para lang ito sa lalaki. Saudi Arabia po. 26 years old to 48 years old. With airport experience. Sa airport ito dapat. Must know how to speak in English. Airport license. Yan. Philippine driver's license. Kung meron, you must register to the link for Google form that mentioned in the caption. Ayan. You can apply. Email address ssirecruitment.ksa@yahoo.com. Okay, they need also 100 female cleaners sa Saudi Arabia. Apply na po kayo. Ayan, ang contact number is positive 63927678744. Kailangan nila ng mga cleaners. Ayan. At yan po ang ating kabuuan ng ating balitang halian. Nagugutom ba kayo? Ako din po. Okay, ang Kakampi Online, nagkasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At lagi po tayong magdasal, manalangin sa may kapal na matapos na ang gera na kinasasangkutan ng dalawang bansang nagtutunggali. Ayan, ang Israel at ang Palestine. Okay, so may press conference na nangyayari? Sa MMDA. Now na yan? Okay, ating tutukan ang MMDA press conference po na ngayon na nangyayari. Okay? So ako'y nagpapasalamat talaga, no? Panawagan na ating Pangulo talagang. Kanina po nagkaroon ng pagpupulong ang Metro Manila Council at doon po sa pangunguna ni Secretary Benhur Abalos ng DILG ay nagpasa ng resolution ang Metro Manila Council. Ito po yung MMDA Resolution 23-15 Series of 2023 entitled Declaring a Moratorium on the Collection of Pass-Through Fees on National Roads and Suspension of Collection of any form of fees upon all types of vehicles transporting goods under Section 153 or 155 of the Republic Act number 7160 in support of Executive Order number 41 Series of 2023. Kung inyo pong matatandaan ang ating pong Pangulo para po makontrol yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay nag-issue po ng Executive Order number 41 na nagbabawal sa pagniningil ng mga pass-through fees at ine-urge ang mga local government units na mag-suspend po nito. Siguro bigay ko yung pagkakataon kay Secretary Benhur Abalos para ipaliwanag po itong EO 41 at yung layunin po ng ating Pangulo kung bakit na-issue po itong EO number 41. Sir? Well, unang-una gusto po magpasalamat sa Chairman Artes ng MMDA at of course sa lahat ng mayors ng Metro Manila. No? Napakalaking bagay po nito dahil ating mahal na Pangulo ay talagang nag-issue po siya ng EO number 41. Sa ating mga nakikinig ngayon, ano bang ibig sabihin ng EO 41? Hindi na po para isa-isahin ko ito, pero tatlong bagay ang importante dito. Number one, sinight nito yung local government code. Ito po yung nakasaad dito lahat ng kapangyarihan ng mga probinsya, city, munisipyo. At sinasabi rito, ang kapangyarihan niya ay gumawa ng income para sa kanyang lugar. Number two, nilagay rin dito para hindi ako magkamali, itong number
155. Section number 155. Anong sinasabi nito? Ang lokal na sanggunian, yung mga konsihal, ay pwedeng gawa ng terms and conditions ng ordinansya para mag-impose ng tolls, fees, or charges on any public road na pinagawa nila, pier or wharf. Yan, that's section 155. Pero sa 133, sinasabi naman dito na yung taxing powers na ito ay hindi po pwedeng gawin itong mga taxes, fees na ito. Ito nasabihin ko word for word, ayoko magkapali. Upon goods carried in or out or passing through the territorial jurisdiction. Inuulit ko, hindi pwede itong gawin upon goods carried in and out passing through the territorial. No? So, hindi pwedeng mag-tax doon sa mga dalang mga goods. No? And so, kung titignan natin itong ginawang EO na to, anong hinihingi ng ginawa na EO na to? Yung section 1. Number 1, ang sinasabi rito, yung lahat ng nationally funded roads. Basta pinagawa ito ng national government, hindi pinagawa ng probinsya, hindi pinagawa ng LGU o ng munisipyo, ng city, bawal maningil. Pero, sinasabi rito, lahat naman ng pinagawa ng local government units, ay maski na ito'y meron silang kapangyarihang mag-impose ng toll, sinasabi rin nila, if I will read, all LGUs are strongly urged to suspend or discontinue the collection of marriage permit fees that are imposed upon all motor vehicles transporting goods and passing through any local and public road. Ang ibig sabihin nito ay sinasabi baka at sinususpende lahat ng koleksyon, toll, sa lahat ng sasakyan, hindi lang goods, sa lahat ng sasakyan na dadaan rito. Ang laking bagay nito talaga. Hindi pa rin kami tapos dito. Pinakita ko kanina yung ginawang mga pagsuporta ng Councilors League, And of course, hindi pa kami natapos dito dahil mamayang hapon may kakausapin pa ako mga gobernador at of course, mga mayors, nagpapatawag rin kami rito. Hopefully, by next week ay marami na, halos sana lahat ay meron na rin ganito. Okay? Bilang tugon po sa ating panawagan ng ating Pangulo under EO 41 at sa pakiusap po ng DILG sa pangunguna si Secretary Abalos ay tumugon po ang mayors ng Metro Manila. Andito po si Mayor Sam Mora na presidente po ng Metro Manila Council at ng mga mayors po ng Metro Manila para ihayag po yung suporta ng Metro Manila mayors na nagkaisa po in support of EO number 41 ng ating Pangulong Marcos. Mayor Sam. Okay. Okay. So, sa magandang umaga po sa inyo lahat. Nais kong ipaalam na ang Metro Manila Council po ay nag-approve unanimously ng MMC Resolution 23-15 kung saan po ang lahat ng mayors na dumalo sa pagpupulong ngayon, pati yung mga representatives po ng mga hindi nakadalo, lahat po kami sumasang-ayon sa moratorium dito po sa mga passing through fees na kasalukuyang pinapatupad po ng ibang LGUs sa bisa ng mga ordinansang aprobado din naman ng mga sangguniang panunsod. Naiintindihan po namin ang layunin ng Pangulong Marcos na mababa ang presyo ng bilihin sa pagbawas sa gastusin ng mga nagdadala ng produkto sa Metro Manila. Kaya yung mga kasalukuyang ordinansa na nagpapataw ng kabayaran sa pagdaan o di kaya sa pag-deliver ng mga produkto sa loob ng mga lungsod ng Metro Manila o kahit yung pagdaan sa mga kalye ay hindi na po gagawin. Kung meron pong mga existing ordinances ang mga local government units, ito po ay sususpendin or i-repeal. Ang importante rito, hindi na po maniningil patungkol sa mga pag-deliver ng mga produktong ito at ito po ay unanimously approved ng Metro Manila mayors sa bisa po ng resolution ito. At ito ay aming pagsuporta sa EO 41 ni Pangulong Marcos upang makatulong po sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin.
Maraming salamat po. Thank you. Mayor Wes, short statement. Mayor. Tayo po, gaya po ng sabi ng aming Pangulo sa MMC, kami po ay nagtipon at napag-usapan nito thoroughly ng iba't ibang mga punulunsod, ng iba't ibang lungsod po dito sa Metro Manila. At nakikita po namin yung importansya po nito, hindi lang po para sa agriculture products natin, kundi po sa other commodities na rin ho. At para maging lalo pang smooth ang delivery at pag-iikot po ng goods sa Metro Manila. Kaya po, kami po ay nagbibigay ng aming full support sa ating administrasyon at kay Pangulong Bongbong Marcos at likewise po sa MMDA at likewise po sa MMC. Salamat, Mayor Ginny. Statement lang po. Natanggal na. Hintay lang po yan. Sinira ako pa. Kami po sa Metro Manila Council ay sinusuporta ng todo-todo dito sa EO420. In fact, sa Malabon, full support po kami. Dahil wala rin po kami ordinansa in the beginning, early on. Tungkol dito sa mga fast switch pa-action po sa ating mga national roads, sa local roads. Because we recognize early on na the importance of hindi namin na-burden ang ating mga citizens sa mga direct costs, bilang pagpapag ng fees sa roads at sa mga indirect costs sa mga goods na tinatransport sa aming syudad. So early on pa, even before pa nag-421, wala po kami ordinansa na patungkol dito sa past. Gusto po namin maging hawa, maging maayos ang pamumuhay na ating mamamayan at lahat po na dumadaan sa mga ito. Salamat po. Wala po ang aking ama ngayon, si Mayor Ben Abalos, pero andito po ang aking anak na siya naman maganda, ha? Similarly, ganun din po sa Mandaluyong. We don't have any existing ordinance, but we gave our full support dahil napakaganda naman po ng hangarin ng ating presidente. Kami nga po ang nasa gitna ng Metro Manila and therefore talagang ramdam po namin talaga ang epekto sa presyo dahil nakarely po talaga kami sa pag-transport ng mga goods sa amin. So maraming salamat sa support nito. We are one with this and natutuwa po kami nakakapagbigay na po ng ginawa sa aming mga mamamayan. Salamat. So we'll entertain po questions. Yes, ma'am. Good morning po. This was AC Nichols from CNN Philippines. This is addressed to the mayors and when can we expect consumers to feel the impact of this resolution? Well, una siguro, kasi yung iba monthly ang charges na nakakuha na ng permit yan. So siguro sa mga coming months, mararamdaman na yan, lalong-lalo na bago magpasko. Alam naman natin maraming deliveries na mangyayari dahil mabilis ang komersyo. May mga bonuses sa mga tao. So I think mararamdaman yan in the coming months dahil doon pa lang or ngayon pa lang nagsimula ng moratorium sa pag-impose nitong mga pass-through fees na ito. At ito ay hindi lang applicable siguro sa Metro Manila. Nasabi nga ni Secretary na gagawin din ito sa buong Pilipinas. So doon natin mararamdaman yan habang dumadami yung sumusuporta dito at nagsususpend ng kanilang mga pass-through fees. Doon po natin mararamdaman epekto nito sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Yeah, just let me clarify ho. No? Iilan lang naman ang may mga ganitong ordinansya. No? Pero of course, napaka-importante po ito. And I would really like to commend the Metro Manila mayors, of course, si Chairman Don Artes. If you will recall, remember yung una, yung rice ceiling, naalala niyo? We also asked them for support. Anong ginawa ng mga mayors? And they stood up. Sinabi nila, sige, tutulong kami sa mga rentals. Remember? At maraming intervention silang ginawa.
Ngayon, eto na naman, pass-through fees, ganun naman ang ginagawa nila. So, this is the true spirit of bayanihan, di ba? Yung tulong-tulong. No? Kaya nga, mamaya hapon, I'll be discussing these things with the President of the Governors League, Governor Tamayo, and the ULAP President, si Max Pua. At kanina, pinakita ko ang resolution ng Councilors League of the Philippines na ito'y ikot nila sa lahat ng sanggunian ng Pilipinas. No? And this is a very powerful group, the Councilors League. So, ito'y tulong-tulong. No? Dahil kung ganitong kasing problema ay magkatulungan ng lahat na maiibsan ang problema. Okay? So, ako'y nagpapasalamat talaga. No? Panawagan ng ating Pangulo, talagang everyone, talagang group together to really help. Hi sir, magandang umaga po. Mike Francisco po from DCRG. Ask ko lang sir, we first gusto po namin muna magpasalamat sa MMC for helping ng ating mga babae na mapababa ang presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa, hindi lang po dito sa Metro Manila. Pero ang question po namin sir, bakit po hindi po data nasama yung mga expressway katulad ng SLEX, NLEX, kasi malaking bagay po yata yung makakababa ng tawag dito ng presyo kung sakaling masasama ka. Well, actually, these are private, mga iba dyan, mga joint venture, gano'n, no? Kaya inuna muna itong sa mga LGUs. Pero sir, in the future, sir, maaari po bang maisama to sa EE41? Well, meron namang proper body, to adjust that. Meron nga toll regulatory board, para siguro makapahihingan din sila ng kontrang tulong. But this is better addressed to that. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Sir, may figure po ba kayo kung gaano kalaki na percentage yung mababawas dito sa mga roads na ito because of this deal? Well, hindi ako sure about the figures. Nagkaroon kami ng interagency with the Department of Trade and Industry and the DILG about this, no? So, inireklamo ng ibang truckers about this passing through. But again, we have to relate and harmonize them with the laws, no? Ang ibig kong sabihin, meron kasing local government code, yun ang naging problema natin na granting autonomy, no? So, siguro, banda huli, kasi tandaan nyo, ang local government code was made 1991. So, that's about 31 years na po ito, 32 years. Hindi perfecto ito, ha? Dati, lahat ng kapangyarihan nasa national government. Because of this local government code, devolution, din-evolve ang kapangyarihan sa baba. Alala nyo, yung DSWD, Department of Health, etc. Ngunit, hindi perfecto. I'll give you one example. Isa sa provision dito, sinasabi na lahat ng barangay road, dapat ang barangay mapapagawa. Hindi kaya ng lahat ng barangay yun. Merong 4th, 5th, and 6th class. Lahat na eskwelahan, ang magpapagawa ang LGUs. At hindi lang yun, pati repair. No? That's impossible for some. No? But that is in the local government code. So it's, ngayon, ang project namin with the DILG ay ipunin lahat ito para ipaamyandahan na after 31 years. No? In fact, during the Senate hearing, nakakausap ko nga si Senator JB at siya kasi nakasal sa local government. And I think before it was to be Congressman, now Secretary Rex Gatchalian. No? Pero pinalitan yata siya ni Congresswoman Alvarez, if I'm not mistaken. So, uupuan namin ito, ililista namin na ito, probably some provisions na kinakailangan para ng amyendahan na. Kasi dapat ma-reconcile maigi. No? Ganun po ang nangyayari. Hi, sir. Karen Villanda from PBB. Una kasi, sinususpend lang yung pass-through fees sa mga may dala ng goods. Bakit po natin pinalawak ito sa lahat ng transportation? Well, kasi, yung pong sinasabing sa goods, no, ito yung nasa batas. Yung kaya nga, marami nalilito, sa totoo lang marami nalilito rito, ha? Maski mga kaya ang ginawa ko, nilatan ko maigi para huwag na tayo magkamali. The executive order itself. In there, nakita nyo, it's 155, 133, nilatan ko na ito yung kapangyarihan,
na sinasabi na ang sanggunian may kapangyarihan magbigay ng toll sa lahat ng dadaan, pero sinasabi na with reference to goods na dadaan, goods nakalagay, bawal ang passing through na i-impose mo sa goods. So what does it mean? Does it also include the vehicle? Di ba? So, tignan nyo yung sinasabi nito. Kung kaya itong ginawa ng MMC maganda, dahil sinasabi lahat na, hindi lang goods, kasama pati vehicle, lahat na. Comprehensive ito. Okay? Last question for the mayors po. Saan po ba natin ginagamit itong mga pass-through fees? And ano po yung magiging impact if ever isuspend po ito? Okay. Yes, yung sa mga pass-through fees po natin, saan po natin ginagamit po sa mga local government unit and ano po yung magiging impact if ever isuspend? Okay, yung mga local government units na mayroong pass-through ordinance, hindi naman specifically yung income nito ay napupunta sa any specific activity. No? So it goes to the general fund of the local government. At sa general fund po kasi kinukuha yung araw-araw na pagmamanage ng ating local government unit. At so pag ako tanongin nyo kung specifically saan mapupunta, wala naman siyang specific program. It really depends on the prioritization of the local government unit kung saan gagamitin po ang pondo nila. Ang impact po nito, unang-una, syempre, yung mga LGUs po na may ordinansa, mapabawasan po ang income. Una, kung titimbangin mo naman, kung ako tanongin nyo, kung titimbangin mo, mapabawasan ng konti ang income ng LGU, ngunit makakatulong naman sa ating mga mamamayan sapagkat ang presyo ng bilihin ay mapapababa, then we were able to look after the general welfare of our people. So para sa akin, okay lang na mabawasan ng konti income, dahil ang kapalit naman po nun ay kaginhawaan para sa ating mga mamamayan sapagkat mapapababa po ang presyo ng mga bilihin. Next question. Thank you. Para sa pang-ESCN. Tanong ko lang mo kano po yung range ng sinisir ba ng mga LGU per vehicle? Tsaka sino po ba nagbabayad? Yung driver? Hindi po. Normally, yung operator po ng or owner noong sasakyan, yun po ang nagbabayad. At yung fees po ay depende sa LGU kasi may kanya-kanya pong ordinansa yan na nag-i-impose ng penalty. Yung iba nag-ano ng monthly, yung iba yearly. So, depende po sa ordinansa ng individual na city. Kailangan lamang po sigurong i-emphasize dito ay insofar as the NCR mayors are concerned, nagkaisa po kami na suportahan po ang ating Pangulo dahil sa napakagandang layunin ng EO 41 at lahat po, whether or not may ordinansa or wala, ay particularly may mga ordinansa na naningin ng pass-through fee ay magkakaroon po ng moratorium sa paningin. Palaruin ko lang, no? Meron dito sa Section 2 na pagkaraan ng isang buwan, pagkapasa nito, no? Ang DILG ay magsasecure ng lahat ng ordinansya na may kinalaman sa pass-through fees ng local government units. Kasama ang DTI, ang DOTR, Department of Transportation, ang DPWH, ang Anti-Red Tape, at ang Department of Finance, aming evaluated ang bawat ordinansya ng lahat ng LGU na nagpasa ng pass-through fees. No? So, this is within 30 days. Pero ngayon pa lang, nag-issue na kami ng panawagan na hindi na namin kailangan antayin ito, baka pwede i-moratorium na, isuspend na muna nila. Thank you. On another topic po, pwede po bang malaman, pwede information of the public, kung ano po ba yung protocols natin when it comes to mga convoy po ng mga VIP? Because recently, meron incident sa Commonwealth. Parang specific daw po, for example, President, Vice President. Wala namang tayong definitive rule dito sa MMDA, pero nag-extend tayo ng courtesy, lalong-lalo na sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, dahil may security concerns yan. Kailangan talaga bigyan sila ng way na dire-diretso yung kanilang convoy, dahil nga may laging naandyan yung banta sa seguridad nila.
Kaya masasabi ko na yung courtesy na yan ay hindi lang naman dito sa ating ginagawa. At hindi lang sa ating Pangulo at pangalawang Pangulo, kundi pati na rin sa ating mga bisita ng mga dignitaries, presidente or head of state ng iba't ibang bansa. In fact, if I recall it right, even ang CAAP, pag may mga dumadating na heads of states, ang Pangulo, binibigyan po yan ng priority na makalan. So ganun din po dito sa lansangan, dito sa Metro Manila, binibigyan din po ng courtesy na padaanin ng maayos yung convoy nila. Not for anything else, hindi po pribilehiyo yan or entitlement, kung hindi more on security concerns po. So, in the same manner, yung mga emergency vehicles po natin, bombero, ambulansya, ganoon din po binibigyan natin ng courtesy. So, pag tayo po ay nai-inform na may ganyan, in fact, pag na-inform po tayo in advance, ginagawa naman po natin yun ng traffic management plan at ini-inform po natin yung public, like nung TIBA. Kung inyong matatandaan, sila po ay pinagamit natin ng bus lane. Yung mga athletes, yung mga executives ng TIBA. So, normal po na ibinibigay natin yung courtesy po na yan. Pero kung tatanungin niyo po kung meron tayong specific rule, wala po more on a case-to-case basis naman. Tapos walang specific po, like religious leader, parang may certain people ba na tinatawag? Wala naman po tayo. As I've said, case-to-case basis, wala po kaming definitive na ito exempted or i-accord natin dito. More on a case-to-case basis po tayo. Next question from Earl Tobias of IBC. Earl Tobias from IBC 13 po. Na-mention po doon sa AO 41 na mayroong according sanctions for the LGUs na hindi makita-import dito sa ating AO 41. So, with that question po, ano pong exact date na pinaproject natin ngayon na ma-implement itong ating mga ginawa ngayong araw? And then, how can a motorist po can properly complain if in case mangyari yung ganitong incident na may maningil pa rin despite the suspension? Well, yes, ikaklaro ko po, kung titignan po natin ng Section 1, it's okay, ako na lang gagawin. Nakalagay po kasi sa Section 1 is with reference to the national roads. No? So, national roads definitely bawal. At kung mag-continue silang humingi ng ganyan, papasyokos po namin sa amin, sa DILG. Yung ang sinasabi about LGU funded, yung maka-either inaano sila, they're being urged, no? Yung nakalagay, the proper word is urged. So kung gano'n, magsabay lang po kayo sa DILG at iimbestigahan po namin kagad. This is immediately executor. Sir, follow-up lang kasi yun nga, as you mentioned, some people are confused. I mean, sino ba talaga yung sinisingil lang kasi nito na ngayon ay hindi nasisingilin? Kasi parang everyone's asking, is a normal, like parang someone who just drives like a private citizen, do they pay these fees? I mean, saan ba siya binabayaran? Parang nalilito yung mga tao. Okay. Ulitin ko, no? Probably I'll give you all a copy of PO 41, but what is important is a third, fourth, and fifth whereas clause. Okay. Yung first whereas clause, ito yung section 153. Sinasabi nila na lahat ng, when you talk of local government units, ito yung probinsya, munisipyo, city, barangay. No? Sinasabi dito, lahat sila ay may impose and collect reasonable fees and charges. Klaro yan. Ha? Ngayon, yung namang number 4, ito yung pinaka-importante. Ulitin ko, ha? Sabi ng section 155, ang sanggunian ang gumagawa ng batas sa mga konsihal, may prescribe terms and conditions to fix the rates for the imposition of toll fees or charges for the use of any road, pier, or wharf. Okay? Funded and constructed by the LGU. So, tatagalogin ko lang na ang sanggunian ay pwedeng gumawa ng mga kondisyon, no? Mga terms, upang i-fix ang rate para sa kanilang mga toll fees or charges sa paggamit ng mga kaling pinagawa mismo ng local government law. So, klaro, hindi lamang kalye, it could be a pier, a wharf, waterway, tulay, ferry, etc. Okay, that's 155. Ito naman yung Section 133E.
it talks about passing through. Sinasabi nila, I will read it as it is, no? That the taxing powers of local governments shall not extend to the levy, taxes, fees, charges, and other impositions. Tignan nyo ito, importante ito, upon goods carried in and out or passing through the territorial jurisdiction of the LGUs. So kung titignan mo itong sinasabi nito is that yung kapangyarihan ninyong mangolekta na dadaan sa pinababa ng kalye, hindi nyo pwedeng gawin sa mga goods na dala ng mga sasakyan na ito in and out, no, sa kalye nyo o passing through. Kaya naman, nagkaroon ng, ito naman, so, you were asked, ngayon, let's go to the meat. Yung section 1. Now, therefore, okay, ito yung sinasabi na passing through. Number 1, bawal sa national road. Okay? Ito sinabi niya, all LGUs are prohibited from collecting toll fees and charges upon all motor vehicles transporting goods or merchandise while passing through any national roads and such other. So, bawal mangolekta upon all motor vehicles transporting goods or merchandise. So, lahat ng dadaan sa sakyan na matatransport ng media basta national, bawal. Ang pangalawang tanong, paano kung dadaan lang sa LGU? Ito yung sagot. In the interest of public welfare, all LGUs are further strongly urged to suspend or discontinue the collection of fees, such as but not limited to sticker fees, discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees, marriage permit fees, that are imposed upon all motor vehicles transporting goods and passing through any local public road, constructed and funded by LGUs. Ang Tagalog yun, napakahaba Ang Tagalog yun na. Kasi sinasabi niya rito is that baka naman po pwede. Inaano ko kayo, kinukumbinsi ko kayo, mga LGU. Alang-alang na lang po kay Juan de la Cruz na isuspendin niyo na muna ito. No? Na lahat ng sasakyan na nagtatransport ng goods na dumadaan sa kalye ninyo, maski na ito'y kalyeng pinondohan ninyo. So, kung titignan mo itong urging, it's also about the vehicles. No? Kasi nung una sinabi niya, yung goods hindi mo na pwede. So, it goes without saying, even yung goods, hindi na rin. Okay. Last set of questions from Christian Manuel. Sir Christian, Sir H. Sir, first question, suspension lang ba or totally dinidiscontinue natin yung pagsusunod? Okay. Well, it's like this, no? Let us remember, this is the law. This is a law. The only way to really stop this is to amend the law. You need Congress to do this. You need the Senate to do this. No? Maski na yung ordinansya ang pwede magbago nito, kung ginawaan ito sa baba, kasi ito yung batas, kinuha ng LGU, kung pwede rin ito baguhin through the ordinance doon. Sabihin naman ako sila, baguhin namin through an ordinance. No? So kaya nga, ganun ang pagkakagawa ng ano nito, is that national roads, bawal. Kung naman ito'y ginawa ninyo through an ordinance, baka naman yung ordinance bawiin na. But again, we go to the root of this, it is the local government code ang nagbibigay ng autonomy. Sir, meron ba tayong data kung ilang LGU sa NCR yung nanginulekta o lahat? Mga dalawa. Dalawa lang sila. Manila. Pero matagal na yan, you cannot blame, it's almost 50. Matagal na yan. Minana-mana na lang nga, it's a way of Meron pang some other na hindi nila ini-enforce. Merong contained sa kanilang tax code or sa kanilang local tax ordinance, pero hindi daw nila ini-enforce. Yes. So, last na lang po, other matters. Sir, action lang natin dun sa pagtaas po ng penalty sa GOP. Didiscuss namin in passing pa lang kanina. Sinamantala namin habang naandoon si Secretary Abalos na siyang nagmungkahi nito. Pero sinispend muna namin yung pag-pass dahil we want to conduct muna consultations there.
bago namin itaas yung penalty. In the meantime, meron naman tayong intervention, particularly sa EDSA. Kung makikita nyo sa may baba namin, ewan ko kung naandyan pa, naglagay na kami ng sample na yung ating yung barrier, concrete barrier, ay nilagyan pa natin ng parang wire mesh na para tumaas siya mga 3 feet yung wire mesh na ang pinagawa namin yung pinakataas niya, hindi na natin nilagyan ng bakal para medyo tusok-tusok siya. Para kung sakali ngayon makatigas talaga ang ulo at sumampa doon, medyo mas scratch naman siya. Ganun po ang ginawa natin. Let me clarify, no? Ako kasi, it's just a suggestion. Hindi naman, sa mga nakikinig kasi, baka mamaya magtampo kayo. No, jaywalking lang in 2 areas. Yes. EDSA at C5. Yun lang sa akin. Dalawa lang. EDSA at C5. Bakit? Dumadaan ako dyan. Napapansin ko lang na sa may Guadalupe. Talaga nagtatawiran. Delikado. Ang bibilis na sasakyan dyan. Mga nakamotor pa, ultimo yung nakamotor na bigla may tatawid, kawawa sila pareho. Yung nasa gasaan at yung kumisa may pasahero pa, yung mga angkas, kawawa rin. You could get the data here. Ang issue rito ay buhay ng tao eh. Buhay ng tumawid at buhay of course ng bigla na lang. Di ba? Alam mo, basta nakamotor ka, delikado. Dahil pag preno mo, pwede ka sumemplan eh. Maski hindi mo, iiwas ka talaga eh. So we're trying to avoid this. No? Ako nagpapasalamat, may intervention ng MMDA, siguro more education, pero siguro taasan na rin natin to para talagang part na rin ito para maunawaan ng tao. Only on these 2, EDSA at C5, dahil napakadelikado. You just look at the data. Hindi biro at I think the latest yung matanda na naglalakad din doon. Talagang delikado po ito. Okay. Sir, hindi nyo ba pwedeng isama, sir, sa tawag lang? Tawag dito yung C6 and yung Osmeña Highway? Siguro, yung pag-aaralan, yung mga kung such nature. Probably, yeah. Mag-aaralan po natin. Okay. Sir, magkano po yung pinag-iisipan, sir? Sa ngayon kasi 500 eh. Parang tinitingnan namin ay 1,000. Doble. Tapos isasama natin yung probably yung seminar para mas matanim sa kanilang isipan. More than yung monetary na penalty. So, salamat po. Salamat po sa inyo.
ay naririto sa bawat iyong pagtawag ay tutugon ako. Di maghihiwalay ang pagmamahalan ay tunay, kailanman ay di susuko tungo sa tagumpay. Kayo ang kakampi ko, di mag-iwanan kahit na kailanman, magsasama ay ganyan. Ako ang kakampi nyo, basta para sa inyo ay itataya ang ibuhay ko. Sama-sama sa pangarap, sabay-sabay nalilipat tungo sa pag-unlad. Walang maiiwanan kahit na sino man. Hangarin na buong tapat ang siyang tamang kayo ang kakampi ko, di mag-iwanan kahit na kailanman, magsasama ay ganyan. Ako ang kakampi nyo, basta para sa inyo ay itataya ang ibuhay ko, aking buhay ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Namiss ko po kayo. Kumusta po ang lahat ng mga nanonood ngayon? Sana po nasa maayos tayong kalagayan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 12, 2023, sa isa na naman po nating episode ng Scoops. Itong pagkakataon na ito na patuloy po nating pinapaliwanag, pinapaalam ang mga usapin ng ating lungsod para nang sa gayon lahat ng ating mga mamamayan ay mulat sa nangyayari sa ating bayan. Ganun din po, intention ko po na mabalanse ang lahat ng mga usapin kasi hindi naman po pwedeng isang panig lang ang naririnig ninyo at nalalaman ninyo. Ng pagkakataon na makapag-account kami lahat sa inyo sa larangan ng paglilingkuran at hindi pwede po kasing lahat ng mga usapin dito yung nakatago. Dapat lahat nalalaman ninyo. So, simulan ko po siguro itong ating programa. Siyempre, pagpasalamat sa ating Panginoon, tayo ay malakas, malusog, di ba? Malayo sa anumang panganib o anumang karamdaman. Yan po yung lagi nating babalik sa Kanya. Dahil kaya naman tayo nabubuhay, kaya tayo nagpapatuloy sa ating mga gawain sa gobyerno, meron tayong misyon na palaging gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Of course, yung ating mga tungkulin sa gobyerno, hindi naman natin inaalis yan, hindi natin nakakalimutan yan. Ay magandang maiulat ko sa inyo sa gabi ito yung naganap po na sesyon ng nakaraang Martes. Maganda rin na maibalik tanaw natin ano ba yung mga usapin na medyo naging kritikal na dapat natin siguro may paliwanag sa gabi ito na yung particular na topic ng 2024 budget. Alam niyo po, sa batas natin, sa local government code, dapat October 15, on or before. October 15 ng kada taon, nagsasubmit po ang executive ng proposed local expenditure program. Ito po yung budget sa Sangguniang Panglungsod. At yung Sangguniang Panglungsod naman, ang tungkulin po namin ay magtalakay, mag-deliberate, makakontribute para sa mas ikagaganda pa ng ating pong budget para sa susunod na taon. Kasi po, dapat ang pagbabudget progressive. Ano ibig sabihin nun? Nag-i-improve. Dapat habang gumaganda po yung ating pangongolekta, gumaganda din po yung pagbababa ng ating mga programa. At ano po yung nangyari ng Martes? Ay inaasahan nga po natin, dahil October 15 pa naman, nung Martes naman ay October 10 pa lang, hindi ko pa rin na-expect na magbasabit na ng budget. So,
Ang akala ko, Friday pa submit para in time next week, mapagtalakayan siya. Pero nga po, hindi ko naman siya ikinagulat, pero nagtaka lang po ako na nung mismong oras ng session na yon, pinapareceive yung budget na wala namang kopya kahit sino sa amin doon, kahit po yung ibang mga konsehal, kahit po yung ating sekretary ng Sanggunian, lalo ako, wala po akong kopya noon. Kaya nga nung pagtalima sa batas, nung araw na yon, nung session na yon, sinabihan ko na yung ating sekretary na sige, receive na natin yan. Baka magkaroon pa ng usap dyan. Total, nandiyan naman na yung proposed budget. Kahit isang copy lang yung dala niya, minarapat ko na pong ipa-receive nung oras na yon. Na ang intensyon ay i-approve siya sa unang pagbasa. Alam niyo po, sa mga batas, 3 pagbasa po kasi yan dapat sa magkakaibang araw. Yung unang pagbasa, yung title, yung pangalawang pagbasa po, dun sa proposed na batas, yung nga po yung sa budget, ay yung pagkakataon para magtalakay, mag-deliberate, at yung pangatlo po, ay yung pagbobotohan kung isa ba i-approve na bilang isang ganap na ordinansa. So, nung nakaraang Martes, di ba, nung pinareceive at tinataka naman po ng ating kalihim, inaasahan natin, of course, common sense. Pag nagpapareceive ka, natural, iniwanan mo yung kopya. Di ba? Kaya nga po binigyan ko ng daan noon na i-approve sa for first reading kasi once received ng SP Secretary at bibigyan tayo ng kopya, okay na siya for approval for first reading. Kaya nga po nung pinukpo ko siya, kung mapapanood niyo po yung live streaming natin ng session ng Martes, in-approve ko siya. Pinukpo ko siya for first reading. Na ang akala ko naman, pagkatapos noon, hindi bibigay mo na, ito-turn over mo na sa Secretariat para ma-disseminate at maikalat yung kopya sa lahat po ng miyembro ng Sanggunian. Kasama po ako doon. Nung hinahanap ko na siya nung gabi, abay ang sabi sa akin ng tanggapan po ng kalihim natin ng Sanggunian Panlusod, hindi naman daw po nag-iwan ng kopya. Sabi ko, common sense nga. Pag nagpa-receive ka, natural, yung kopya na pinapa-receive mo, nag-iiwan ka, tapos nagtitira ka ng kopya mo. Nung palang araw na yon, iisa lang ang kopya ng budget. So, paano natin i-approve yan? Di kahit po mismo sa batas na sinasabi na nagpa-receive ka, epektibo na yon. Kaya nga sabi ko, questionable na sa akin yon. Na bakit natin i-approve siya for first reading, samantalang wala naman ako nakuha kopya. Sa pangalawang pagbasa nga po, bago siya pag-usapan doon, dapat may idea na kami kung ano ba yung laman ng budget na yon. Napapasa hanggang ngayon, sinecheck ko nga po sa kalihim, wala namang pinapa-receive. Nagpapunta na nga po ako ng tao sa ating pong City Budget Office. Nagpapunta na po ako ng tao natin sa Mayor's Office. Pero isa po na mga kawani doon, walang ibinigay na kopya. So I will challenge the approval on first reading doon po sa usapin na yan ng budget. In fact, sumulat na po ako sa ating mga konsehal. Tinanggap naman na yan kanina. Para may ebidensya naman tayo. Ito ho yun. Pinareceive natin ito. Siguro, sumula na konti. At least makita lang na meron tayo pinareceive kanina sa mga konsehal. Medyo malabo. Wala. Kumilo si... Yan. Pasensya na po kayo. Pag live talaga, ganyan. Ayan ang sulat po na pinadala ko sa ating mga konsehal. In particular po dito, yung nagbungkahi po nito, na chairman ng Committee ng Appropriation, ay question the fact of receipt. Kasi paano natin na-receive kung wala naman iniwang kopya? Di ba? Common sense naman yan, di ba? Basic yun. Na kung magpapareceive ka, mag-iiwan ka ng kopya. Hindi ko na po alam kung ano yung intention nila dito. Pero, just the same, ako po yung nababahala dito. Kasi po, ang inaasahan natin, na pag may copy na ng budget, magbibigyan na po ako ng pagkakataong makapag-aral. Na ang inaalala ko po, wag naman sana, baka hindi ako mabigyan ng pagkakataong maging bahagi ng deliberasyon. Or worse, di ba, naalala ko kasi noong nakaraang July 17, hindi ko po talaga makakalimutan yung araw na yon. Na hindi po sinabi man lang sa akin na ako na pala ang acting mayor. Tapos kaya pala hindi sinabi sa akin, bahagi pala ng pagpapatibay doon. Yung 4 na bilyon na budget na para pala hindi ako makasali doon sa usap-usap, nasa ibang bansa pala ang ating mayor, ginawa akong acting mayor, sinabi po sa akin, noong mismong araw na yon, wag naman sana, sa mismong araw ng Martes sa isang linggo, na kung kailan po magsisisyon at pag-uusapan itong budget natin po for 2024, sana po wag naman umalis ang ating mayor, sana huwag siya mag-abroad. Sana dito lang siya sa atin sa Pilipinas para ako pa rin po ang vice mayor sa araw po ng Martes sa isang linggo at maging bahagi man lang po ako ng deliberasyon na ito. Kinalulungkot ko po na kung ito na naman ay magiging isang scheme
para ako'y maalis doon sa pag-upo bilang presiding officer sa sesyon sa isang linggo para lang maapagtibay ng ura-urada na hindi na mapapakalalan, kagaya ng isang taon, di ba, nakita niyo naman, October 17 din yata yun, kung di po ako nagkakamali, Monday po yun, in-approve po yung budget ng 2023 nang hindi man lang nagkaroon ng kahit na anong pag-aaral o pag-deliberate ng ating pong sangguniang palusod na ng mga bandang dulo, di ba, nakita niyo naman sa mga sesyon, panay ang reprogramming, panay ang pagtatama, ibig sabihin, mali pala yung unang ginawa. Kaya nga po ang punto ko dito, panawagan ko po ulit, hindi ko po kailangan maging acting mayor. Ayoko po maging acting mayor. Gusto ko po maging vice mayor. Masaya po ako sa pagiging vice mayor kasi nagkakaroon po ako ng pagkakataon na makapagpahayag, makapagsalita, makapagbigay ng opinyon, pati pananaw, nang sa gayon, magabayan ko din ang ating mga konsehal sa tamang daloy ng pagpapatibay ng ating pong tao ng budget. So sana ayoko naman makipagpustahan pa. Sana nandito ang ating mayor sa atin sa isang linggo. Gusto ko pong maging vice mayor, maging bahagi po ng ating deliberation. Ulitin ko po, nananawagan po ko sa inuukulan. Kung may mga mag-a-apply po ng clearance, pupunta ng abroad, sana po huwag niyong i-approve. Para po naman patuloy po yung ating patuloy po yung ating pakikipagtalastasan sa ating pong mga konsehal. Pero yun nga po, babalikan ko. Di ba, kahit naman tayo, kahit siguro grade 1, di ba, ang ibig sabihin ng receiving, pag nagpa-receive ka, natural, nag-iwan ka ng kopya. At hindi yung basta-basta pagkatapos sa sesyon, yung pinapa-receive mo, dala-dala mo rin pa-alis. Ganun. Di ba? Ito nga po, di ba, yung iba pang mga usapin pa sa sesyon, di ba, makita nyo, ilan na ba yung ministro? Hindi na-approve. 19. Mga kababayan, 19 na minutes ng sesyon ang hanggang ngayon po ay hindi na-approve. Na hinihiling ko na nga po na pag-usapan na. Di ba kung matandaan nyo, ang katwiran, nire-revise pa daw o inaaral pa daw nila. Samantalang lahat naman ng nandoon, yun lang lahat na nangyari ng mga nakakaraang pagpupulong. Ano pang kailangan alalin doon? Siguro kung may mali man na spelling, okay lang. Kung meron, pero never tayo naglalagay ng mga pangyayari doon sa katitikan na hindi naman talaga naganap. So kung 90 na yung minutes o napakadami na po niyan, in fact, yung ating ulat po ng kalihim, yung galing sa mga barangay na mga request for approval natin, 12 na daw po, na ang dami na rin na nakabinbin, samantalang tuloy-tuloy naman yung ating mga pagpupulong. Huwag naman po sanang gano'n. Tulong-tulong po tayo. Kung hanggang ngayon hindi pa nare-recognize yung mismong guidance ng DILG declaring na void yung special sessions conducted outside the session hall, hindi ko na alam kung ano yung susunod nating kabanata dito. Ibig sabihin, wala tayong pagrespeto sa ating batas, sa tayo mismo mga mababatas, sa mismo sunod sa ating mga ilang na batas. Of course, yung mga batas na mga pasiyan, napapasin yung magtuyan. Minsan, hindi mo na rin maiwasan isipin na baka nagkakaisa, nagkakasundo kasi sa mismo yung mga action. Diba? Natitira na lang po ako mag-isa doon. Pero parang bumabagal. Pero tuloy-tuloy lang. Okay. So, sana wala naman sasabotahin ng ating signal. Sana dire-diretso natin sa ating pagkasalita. So, nananawagan po ako. Basic po ang trabaho ng mga konsehal. Umattend sa mga committee meetings na tinatakda nila, umattend sa special and regular session. Di ba po, sayang naman ang pasweldo sa amin kung hindi po namin ginagawa ang aming mga trabaho. So, dadako po tayo doon sa nakaraan, yung nabanggit ko, doon sa loan. Hindi ko alam, bulag na po ako. So, nananawagan po ako na mabigyan sana tayo ng impormasyon kung ano na ba yung status ng ating 4 billion na loan na pinupok po nila nung ako ay acting mayor kasi mula po noon, wala na po akong nalaman kung ano na yung status niyan o yung ano na ba yung katatayuan niyan. Ano na ba yung mga collaterals niyan? Ano ba yung mga i-confirmation na ating mga darating na pondo? Kapalit po na pagbabayad ng utang na yan. Ano yung mga makukonformisyong serbisyong bayan na hindi na po natin magagawa kasi magbabayad na tayo ng utang. Pero gusto ko lang pong i-reiterate. Kasi po meron po doon sa mga projects doon. Part of the loan ay yung 50 million na boticap. Na dito po sa ating regular budget na bakit ko paglalagay sa loan, meron na tayong allocation na 100 million na nagmumula doon sa 571 million na supplemental budget dati pa. So may duplication po kasi. So yun ang kailangan nating
bantayan pare-pareho at linawin po natin. Ano po, pati po yung phase 2 ng 5-story na PNC building na sinasabi ko po sa inyo na paano nangyari nakapagbayad ang city government ng halos 45% samantalang ni wala pa yatang 10% yung progress sa konsepto ng pagbabayad, progress billing siya. Phase 1 mo yung 170 million na dati na yun, ha? Ang pinag-uusapan natin ngayon, 166 million naman para naman sa phase 2 daw na meron na po allocation sa loan, pero bakit nag-allocate din tayo doon sa 1 billion na double pa na pag-duplicate po ng pagpopondo? Bakit meron na sa loan, meron pa sa actual budget nung pinagamitan ng 1 billion? Pati po yung 2-story learning facility sa Barangay Marinig. O, tingnan nyo ha, pansinin nyo, doon sa 5-story, 170 million yung una, phase 1. Ngayon, phase 2, 166 million. Baka naman itong 2-story na ito, na amount ay 208 million, no, baka naman kumpleto na to. High-tech siguro to. Sana wag naman phase 1 to. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo na may high-tech lang natin. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo duplications. Ano po? Yung sa Boticab, phase 2 ng PNC, ng 5-story, 2-story ng Marinig na learning facility, tsaka po yung street lights. Dito po dyan. Ibig sabihin lang po, kaya po kami ganitong datos, gusto ko lang po makita ninyo na itong mga pondo na ito ay meron nang na-approve na regular budget na hindi po galing sa utang, pero bakit sinama pa siya doon sa pag-loan, kasama sa doon sa na-approve nila na loan na hindi naman po may paliwanag ngayon. Bukod pa po dyan ha, yung street lights pala, hindi ko nasabi. Meron po tayong allocation doon sa loan na 100 million sa street lights, samantalang ngayon 125 million na nagagastos para sa buong lungsod. Out of the total, 149 million po yung total ha, na may regular budget naman. Na bakit ka uutang ng 100 milyon kung meron ka na palang allocation na 149 million na street lights na sa tingin ko po yung overpriced, na meron po ako nababalita na nag-check na po tungkol sa mga projects na ganyan. Sana naman po makarating na to sa kinauukulan ng sa ganyan na po natin ang pagkasta ng pera ng bayan na dapat po'y maibalik ng maayos sa mamamayan. Ano po, ipaliwanag yan, duplication na yan, na magpasahan na ngayon, wala